Ladies and gentlemen, sabi niya, he is a polluted source. He is a convicted criminal, you know. Doon sa halls of Congress, doon sa bilog na yon, ang mga pwede lang tumapak doon yung mga honorable, kaya honorable ang tawag sa inyo. Bawal po ang hindi congressman na tumungtong doon sa bilog na yon. Because in that hall, only honorable men and women are allowed. Tapos nagpa-testify kayo ng kriminal. Sinabi po ni Manila Representative Benny Abante na meron pa raw tinatago o may smoking gun itong si dating Senador Antonio Trillanes sa susunod po na hearing ng House Justice Committee on April 22. At ito raw ay magpapatunay sa sinasabing ill-gotten wealth ng Vice President Sara Duterte. Now, bilang abogado, sir, tama po ba na magsampina ng bank records ang Justice Committee ngayong hindi naman po sila ang proper batay po sa impeachment na process? Sa Senado po ang dapat na trial dito ng mga issue na yan. Unang-una po, mananiniwala pa po ba kayo, Trillanes? Anyway, seriously. Alam po ninyo yung bank secrecy, yung opening ng bank accounts. Yan po ay under extraordinary circumstance and by order of the court only. We have to protect that, otherwise tatakbo lahat ng investors natin outside of the country. Now, merong exemption. Sabi sa batas, yung impeachment, sinabi, impeachment doon sa Senate. Pagka court, when the Senate is already sitting as a court, then they can order. Pero hindi ora mismo. No? Marami pa rin silang pagdadaanan ng mga requirements na they have to be able to, kumbaga, sustain. Kailangan muna nilang mga requirements na matupad bago nila magawa yon. Pero kailangan po, meron ka pa rin basihan bago mo yon magawa. Hindi yung on the say-so of this guy or that guy, pabubuksan na agad yan. Marami pong daanan na, kumbaga, maraming kang bubuksang kandado bago mo yon mabuksan because that is protected. Yun po hindi madaling gawin. Not here in the Justice Committee, in the Senate, but in the Senate, marami pa, sabi ko, marami pa silang dapat gawin bago mangyari yun. Opo, tsaka ang tanong ngayon ng masang Pilipino attorney, kanino po maniniwala ang publiko? Ito pong si Ramil Madriaga na nag-e-echo po ng kanyang pong mga sinasabi. Nakita ko sa isang post, mga vlogger lang at wala namang nagko-corroborate sa kanyang mga testimonya. Kumpara po dito sa 18 ex-soldiers, kumpleto po ng timestamp, kumpleto po ng picture, kumpleto po ng resibo ng mga pinagdahlan nila ng mali-maletang pera na pinangsuhol po sa mga matataas na opisyal sa gobyerno batoy po sa kanilang mga salaysay, attorney. Unang-una, numero pa lang, talo na si Madriaga. 18 sila Si Madriaga nag-iisa. In other words, 18 sila corroborating each other. So doon pa lang talo na si Madriaga. Madriaga does not have anybody to corroborate his statement. Okay? Number 2, yung 18 maraming ebidensya. Pictures, videos, and their statements. Corroborated by them, corroborated by Saldico. Sila-sila yan. So, 18. Alright? Itong si Madriaga, nag-iisa, walang corroboration. Pagkatapos yung mismong ebidensya niya is contradicting him. Okay? Pagkatapos yung ebidensya niya, Jesus Maria Jose, para bang tayo ba naman sabi ko nga, ang mga naloloko na lang nila mga nagpapaloko sa kanila. Meron siyang cheque. Yung cheque, dalawa, pareho ang number. Sus, Ginoo. Hindi pwede yung ganon. Di ba? Tapos yung date ng cheque, hindi na termino ni Presidente. Termino na ni Bongbong. Yung mga ganong bagay. Pagkatapos yung mga incredible allegations, ano ba siya? Anak sa labas ni Presidente Duterte na
na sobrang tiwala sa kanya na pati pagbibigay ng magkano yung sinabi niya 170 million na ibibigay doon sa kanya pinagkatiwala. I don't know. I mean, like, wala pa akong alam na magbibigay ng 170 million, kahit na siguro 2 million, without meeting the person himself. Pare, ito, may tulong ko sa'yo, 5 million. But I have to see him. I have to give it to him personally. Hindi ipapadala ko sa bata ko na, no. At saka, darating tayo dyan eh. Kung halimbawang karating sila sa Senado, yung mamang yan, mas maraming magiging kaso later on because yung perjury, when you perjure, when you tell a lie sa iyong affidavit, that's perjury. When you testify in court, like he has testified now before the Justice Committee, telling lies, that's another crime. That's false testimony. Matagal-tagal bubunuin mo sa kulungan. Yan sinasabi ko because your allegations do not stand. Kaya sinasabi ko pa rin, ang naniniwala lang po sa iyo, ang maniniwala lang sa iyo, yung mga naniniwala pa kay Trillanes, naniniwala pa kay De Lima, naniniwala pa sa mga sinungaling, kayo na lang po yan, maglokohan na lang kayo, pero out kami dyan. We do not believe him, not an inch. Opo. Wala talagang kredibilidad yung mamang yan. Tsaka nakakulong. Sus Mariosep, nakakulong. Yung 18 dating nagsilbi sa bayan. Ipinuhunan ang buhay, ang future ng kanilang pamilya para sa ating lahat. Para sa ating way of life, para sa ating kalayaan, para tayo maging matiwasay. Ikukumpara mo doon sa kidnapper na nakakulong, diba mamatay tao? Hindi ko yan kilala, pero, I'm just stating the truth. Anong klase na bang tao yung nandyan sa Justice Committee na hindi na kayo marunong kumilatis ng kung sinong credible at sinong hindi credible? Aba. At saka, over the objection of a member of the House, ladies and gentlemen, sabi niya, he is a polluted source. He is a convicted criminal, doon sa halls of Congress, doon sa bilog na yon. Ang mga pwede lang tumapak doon yung mga honorable, kaya honorable ang tawag sa inyo. Bawal po ang hindi congressman na tumungtong doon sa bilog na yon. Because in that hall, only honorable men and women are allowed. Tapos nagpa-testify kayo ng criminal. Doon, kaya galit na galit si Rufus Rodriguez sa inyo. You dishonored everybody. You dishonored the House. You dishonored yourself. Opo. That is the effect of what you did. In case you do not know, I am telling you, you besmirched the reputation of Congress because of what you did. Opo, General, huling tanong ko na lang po. Ngayong nahuli na si Zaldico, MJ. gaano kalaking epekto nito sa testimonya po ng 18 ex-soldiers? At 18 lang ba talaga, sir? O may nagpaparamdam na lalabas pa na panibagong batch ng mga dating sundalo na dating mga tao ni Zaldico? MJ, sa totoo 100 yan, hindi yan 30 lang. So, there's many where they came from, and we can always pick out from them because these are Marines. Ito yung, tsaka mga, mga sundalo to, mga, mahirap. Hindi yan, mga retirado nga yung iba na mamahinga na, naghahanap buhay na ng marangal. Pagkatapos, hindi lang nila kayang isipin na yung palang ginagawa ko yung labag sa batas. Hindi nila alam yun nung una Kasi alam lang nila, inuutusan sila. And they thought, without anything thinking na mali yung ginagawa nila. Kasi openly. So, sunod lang sila. Kasi ganun yung sundalo You obey first. See? Unless it is, blatantly, manifestly illegal, kill him. Hindi pwede, sir. Hindi pwede. Pero yung mga ganyan, susunod, hindi nila alam. So eventually, when they realize, yan sinasabi nila, katulad nung sinasabi nila, yung sa ICC,
Nung nandito yung mga taga-ICC, bumili kami ng $2 milyon. Binigay namin kay Trillanes. Ay, bakit ninyo kailangan ng dolyares nung nandito yung mga investigador ng ICC? Nung 2023, hindi nung 2018, hindi bago mag-2019, hindi nung panahon na mayroon pang jurisdiction ng ICC, after. You gave them 2 million, di ba? You treated them. Kasi tingnan mo, bakit ka bibili ng $2 million? Ang ginagamit mong pambayad sa mga flashy restaurant na pinagdadalhan nila sa kanila, pesos naman ang binabayaran dyan, hindi dollars. Yung binibili mong mga alak na mamahalin na pinapainom sa kanila, pesos din ang ginagasta mo dyan. Yung pambayad dun sa good time nila, yung, ay, nanan mo na, di ba? Pesos din ang bayad dun. Walang binabayaran dolyares doon. So, para saan yung $2 million? At saka ang palaging kausap no, si Trillanes, sinasabi nila, si Trillanes kausap, si De Lima. See? So, nakikita mo yung doon pa lamang, dapat nakikita na, pati nung mga alipores na naniniwala blindly sa kanila, teka muna, kung mali na to. See? Hindi na tama. Tawid na kayo ng bakod. Opo. At Kaya, ako, tumawid din lang ako ng bakod. opo, General, Tumawid din lang ako ng bakod nung nan-rider na siya ng Pilipino.